Bishop. Isang pinagpalang umaga po, mahal kong kapatid. Nung last week pa na to, magpapatistimo sa ating Panginoon, papasalamat sa Panginoon sa mga pagpapala niya at higit sa lahat sa buhay na patuloy po kami iniingatan ng Panginoon. So kagalakan ko po, mahal kong kapatid, na pasalamatan ng Panginoon sa umagang ito. Alam niyo, mahal kong kapatid, di ko alam kung saan talaga ako mag-umpisa sapagkat simula nung patuloy kong napapakinggan yung mga pangaral nung hindi pa ako naka-attend. Alam niyo, mahal kong kapatid, na tila baga sa aking puso at isipan, sa aking lublob ay tila baga po hindi ako komportable pag di ako nakaka-attend, mahal kong kapatid. Sana po sama niyo sa dalangin, mahal kong kapatid. Katulad nga kanina, ang pangaral ng ating kapatid na huwag tayo magtitiwala sa ating sarili. Alam niyo, mahal kong kapatid, na-realize ko ang aking sarili at tila po baga na sa aking sarili ay ako ay nagtitiwala sapagkat sa gawain nga nung Wednesday ay minsan daw nakaka-attend. Kaya tila baga doon yung patutungo na tila baga ang Panginoon na tila po tila ang aking kaisipan ay pinaikot na sabi nga ng ating kapatid na kung tayo po ay nahiwalay ay balikan natin kung saan tayo kung saan tayo unang umibig sa ating Panginoon. Alam niyo, mahal kong kapatid, sa pakikinig, tila po nagkakaroon ako ng kalakasan na bagamat maraming mga suliranin, mahal kong kapatid, at sa Panginoon ko pinagkakatiwala. Alam niyo, mahal kong kapatid, napakasagana ng biyaya ng Panginoon. Nariyan ang biyaya ng Panginoon. Minsan, hindi ko maunawaan, mahal kong kapatid. Hindi ito paghugot sa akin ng kaway aking sarili. Nakikita ko po, mahal kong kapatid, na tila baga ang aking sarili na hindi umiwalay ang kaway. Mismo ang aking sarili, ang kalabang ko. Sapagkat, alam niyo, mahal kong kapatid, mahirap pala talaga ang maging isang negosyante. Mahirap, pero sabi ko, Panginoon, alam ko nariyan ka. At mahal kong kapatid, alam niyo, sa pakikinig, naroon binubuksan ang aking kaisipan, ang aking desisyon. Panginoon, nawa ang aking desisyon ay ito sa aking sarili. Alam ko, Panginoon, ikaw ang patuloy na papaunawa sa pamamagitan ng iyong mga salita. Katulad nga kanina, Panginoon, tulungan mo ko kung paano mapagtagumpayan ang mga bagay na aking pagkakabalahan. Alam niyo, mahal kong kapatid, sa panahon ngayon, tila baga, ayoko sanang maging sa inyo, pero yun ang aking karamdaman sa pakikinig kanina na tila baga ang Panginoon nangungusap. Ginagamit lang ating mga fivefold ministry bilang ministro ng ating Panginoon na patuloy tayong abutin. Hallelujah! At alam niyo, mahal kong kapatid, na tila baga kanina nakapag-desisyon ako na, Panginoon, tulungan mo ko. Bigyan mo ko ng malinaw na kaunawan. At dumating yung verse na yon na tinanong ko kay Brother kung anong verse yun sa kawikaan na huwag tayo magtitiwala sa ating sarili. Sapagkat kung tayo magtitiwala sa ating sarili ay patungo kapahamakan. Kung di tayo magiging sensitibo sa salita ng Panginoon, ay kung tayo magtitiwala sa ating sarili, naisip lang natin minsan, kaya ko to, malakas ako. Pero di natin alam na mamalayan na tayo pala ay nalalayo sa Panginoon. Hallelujah! Katulad ko nga mahal kong kapatid, minsan nalalayo ako sa Panginoon, aking ministry bilang worship leader, nahiyang ako sa ating leader, sa ating kapatid, Barbili, na gusto ko sana kausapin na yun ang aking karamdaman na tila baga di ako nakakatayo. To be honest, mahal kong kapatid, alam ng Panginoon, nasisiyahan sa aking puso, sapagkat walang may tatago sa ating Panginoon. Panginoon, gusto ko sanang tumayo. Alam niyo, nagagalak ako sapagkat tila baga ang aking sarili ay gusto ko magtinda. Alam niyo, napapa-question ako sa aking sarili, Panginoon, ay kailangan ko pa talaga yung mga salita sapagkat yun ang mga salita mo ay patuloy na magpapalakas, di ba? Patuloy na mag-guide kung ano ang yung nais na ipasunod na yung mga anak. Panginoon, sabi ko, Panginoon, ikaw bahala. Kung ito ay kalooban mo na, Panginoon, why not? Di ba? Sabi ko, Panginoon, patuloy naman na mabiyaya ka. Alam ko, ikaw ang patuloy pa na magpapaunawa sa aking kaisipan at aking puso. Ikaw ang magbibigay ng
kaunawa na patungo sa iyong kaisipan, Panginoon. Ano yung mga mahal kong kapatid kanina? Sabi ko, Lord, hindi man ito basta-basta makipag-desisyon sapagkat nauusap ka sa aking puso. Kailangan po pala, nakapag-desisyon ako kanina, mahal kong kapatid, na kailangan na, bagamat dalawa yung outlet ko, ay kailangan na magpa-ubaya talaga at unahin ang karya ng Panginoon. Sabi ko, Panginoon, ikaw ang bahala. Alam ko, ikaw naman ang magpapala. Diba? At mahal kong kapatid, siguro panahon na maging maging active talaga sa gawain sapagkat ito ang nais ng Panginoon. Narito na tayo sa huling kapanahunan. Sabi ko, Panginoon, tulungan mo ko. Alam ko, ikaw ang napala sa akin. Alam ko, ikaw ang may magagawa pa. O ikaw ay aking unahin. Mahal kong kapatid, mahal kong kapatid na sa Panginoon ang desisyon ko na, Panginoon, nawa, ikaw ang bigay ng sa'yo ko pinagkakatiwala ang lahat. Alam ko, Panginoon, ito na panahon na para unahin ka. Hallelujah. At nais ko ang kausapin minsan pa ating kapatid mamaya. Siguro kung may panahon. Alam niyo, mahal kong kapatid, papasalamat ako sa Panginoon. Siguro yung pagpalo sa akin, yung kidney stone. Siguro, yun na yung pangamba ko bilang isang tao. Sabi ko, Panginoon, ang aking karamdaman siguro, ito ang pinaparanas mo sa akin sapagkat napapahiwalay ako sa iyo. Di ba? Tayo, di ba, naniniwala tayo na ang anak ng Diyos ay pinapalo kapag tayo ay nalalayo. Katulad yan ng ating pamilya, minsan pagpasaway, naroon yung pagpalo sa anak. Di ba? At mahal kong kapatid, na salamat sa Panginoon sapagkat nakinig siya sa inyong prayer, sa aking prayer ni mahal kong kapatid na, Panginoon, ang aking karamdaman nawa ay mawala ito. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon. Pakalapakan natin Panginoon, mahal kong kapatid. Hallelujah! Napa-ultrasound ako nung last week pa. Sabi akin ng doktor, minsan nga, naroon pa rin yung pagmamadali ko. Nagalit sa akin yung doktor. Sabi ko, bago kita ultrasound din, dapat ihing-ihi ka na. Sabi ko, di ko naman alam eh. Pagpasok ko doon, mahal kong kapatid, ihiga tuloy siya. Higa ka na. Napapahiga ka na ba? Oo. Nagsinulay ako sa Panginoon, sa doktor. Kasi inaano ko yung oras. Yung oras ko sa pagtitinda kasi nahabol ko. Galit na galit sa akin yung doktor. Di pala yan kasi computer yan eh. Madidetect talaga. Sabi sa akin ng doktor, ano ba yan, Dante? Sabi ko na sa'yo, hindi ka pa napapahihi. Kasi nakikita pala yan pag in-ultrasound ka. Sabi ko, Dok, pasensya na sapagkat yung oras po kasi nahabol ko. Huwag kang mag-isip ng ganyan kasi magkakamali. Sayang yung pera mo, yung bayad mo kasi masisisi mo pa ako kasi mali yung ultrasound talaga. Sabi sa akin, inom ka muna ng tubig, nakadalawa akong tubig. Sabi ko, Dok, ito na talaga. Sigurado ka na ba? At yun, umiga na ako, mahal kong kapatid. At habang inaano niya sa akin, napakalinaw naman yung kidney stone mo, wala ka naman kidney stone. Sabi ko, Lord, salamat. Naalala ko kagad yung Panginoon. Sabi ko, Panginoon, siguro, ito na panahon talaga, Panginoon, na unahin ka talaga. Hallelujah. Sa lahat ng landas ng aming buhay na patuloy namin na nakakamtan na yung buhay na pinagkakalob sa amin. Siguro, Panginoon, ito na panahon. Hindi na magpapatumpik-tumpik pa. Sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na gumagawa ng himala. Hallelujah. Kaya sa Diyos ko po, nabalik ang mataas na papuri pagpasalamat sa magang ito. Ating palapakan, Panginoon.